Hindi pa nga natatapos ang krisis sa Marawi, nilusob naman ang nasa 300 BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang isang detachment ng CAFGU sa Pigkawayan, Cotabato. Ilang sibilyan din ang sinasabing hawak ng mga bandido. Patuloy naman ang operasyon ng militar habang halos 1,000 mga residente na ang lumikas. Live mula sa Pigkawayan sa Cotabato, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, ilang minuto lamang nga ang nakakaraan bago tayo umere ay may na-rescue na 42 na mga residente galing sa Malagakit. Dito yan sa Pigkawayan sa Cotabato. Kuha natin, kani-kanina lamang ang mga video na yan. Sakay sila ng dump truck. Bakas, Jessica, sa mga residente ang hirap na kanilang pinagdaanan ngayong maghapon. Karamihan sa kanila ilang oras raw na nagtago sa harap nga ng putukan ng militar at BIFF sa Malagakit. Kaninang gabi daw, kanina nung na-rescue sila, ay panaka-naka na lamang ang nakikinig nilang putukan at wala na rin daw sa Malagakit Elementary School ang teroristang grupo. Bago ito, Jessica, mga bandang alas 7 ay 31 naman na mga residente ang na-rescue pa. So tumaabot na tayo ng 73 na mga residente ang na-rescue ngayong gabi. Narito ang pahayag, pakinggan natin yung mga na-rescue mga residente mula sa Malagakit. Masyadong putik na yung mga paano. Grabe yung putik, sir. Bakit po? Slide kami doon sa bangin. Kung bakit po nagaganyan tayo, sir? Anong ginawa niyo? Kuwan sa taguan. Hindi man isang posisyon lang dapat gawin mo doon. Kasi may mga mortar, may malapit na sa amin nagkuhan eh. Tapos ang kalaban, dito lang sa likuran namin. Jessica, alas 5 ng madaling araw pumutok ang gulo dito sa Malagakit. Nakausap natin kanina yung isa sa 14 na mga hinostage pero pinakawalan din ng grupong BIFF. Sakay ng military truck ang mamadaling nagtungo ang ilang sundalo sa dalawang barangay na inatake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Sila ang karagdagang pwersa na tutulong sa CAFGU para tugisin ang nasa 300 miyembro ng teroristang grupo. Ayon kay Maguindanao Deputy Governor Dato Ramil de Langalin, pasado alas 5 ng madaling araw kanina, nilusob ng BIFF sa pangunguna ni Commander Agunawas ang mga detachment ng CAFGU at Barangay Peacekeeping Action Team sa Barangay Simsiman at Barangay Malagakit sa Pigkawayan, Cotabato. Sa gitna ng aming panayam, kay de Langalin, dinig pa ang mga pagsabog. It's the holy month of Ramadan, which every Muslim observing the Ramadan. Karamihan po sa Muslim ay nagapuasa. And dahil po sa kanilang ginagawa ay napilitang po mag-evacuate yung ating mga kababayan. Nakausap namin ang ilang na-hostage ng BIFF. Tumanggi siyang humanap sa kamera dahil sa seguridad. Kwento niya, kinuha sila ng tinatayang 200 mga BIFF mula sa kanilang mga tahanan at pinasok sa Malagakit Elementary School. Yung bata na dala-dala namin, umiiyak, pinakain nila, at saka yung babaeng kasama ko, pinakain. Tapos doon lang kami, pinaupo lang. Naka-camouflage din sila, naka-uniform. Yung mga baril? Matataas din, hindi man ako pamilyar. Malalaki. Anong nararamdaman nyo ng mga banaan nyo? So, syempre, yung takot at paniniwala na lang sa Panginoon. Pero sir, paano kayo nakalusot? Nagputukan na, pinalabas man kami nung iba kasi may mga Muslim kami kasama. Ginamitan ng militar ng kanyon at mortar ang grupo na nagtago raw sa isang eskwelahan. Aabot ng 200 pamilya o 1,000 katao ang inilikas sa kanilang tahanan. Hanggang kaninang alas 5 ng hapon, tuloy pa rin daw ang bakbakan ayon sa isang misis ng CAFGU na nasa lugar. Ang sabi sa akin, okay lang daw sila pero paubos na ang bala nila. Tapos yung may pamilya doon ng CAFGU na doon na-trap. Hindi pa makaalis. Kasi hindi sila makaraan sa may Malagakit, sa Binasing. Kasi in between may mga freedom daw ngayon doon. Sa ngayon, naitaboy na ng mga sundalo ang BIFF sa eskwelahang pansamantalang pinagkublihan ng grupo. Kinansila na rin ang klase sa elementarya at high school sa buong Pigkawayan. Ito pong ginawa ng BIFF ay isang opportunistic activity. Nakita nila na may pagkakataon, so ipinamalas nila yung kanilang kakayahan na kaya nilang gawin ito, pero sa mabuting palad, hindi nila na matagumpay na nagawa ito.
Jessica, ayon kay SPO2 Nilo Loredo, no, isang CAFGU ang pinatay ng BIFF. Nadaanan daw kasi nung BIFF yung bahay nitong CAFGU na to at nung makita na may nakasampay na uniforme ng CAFGU ay tinira siya. Pero hindi pa nakukuha sa ngayon ang labi ng nasabing CAFGU. Nandito tayo ngayon sa Pigcawayan National High School. Dito dinadala yung mga evacuee na mga residente na natrap doon sa bakbakan at binibigyan naman sila ng kanilang mga pangunahing pangangailangan oras na dumating sila dito, Jessica. Joseph, itong pag-ataking ito ng BIFF, hindi ito random, no? Mukhang planado rin, katulad ng ginawa ng Maute ISIS sa Marawi? At this point, Jessica, hindi pa natin masasabi kung planado ito. Pero ang sinasabi ng mga residente dito, yung mga ganitong panggugulo, at sinasabi rin naman ng militar to, itong panggugulo ng BIFF ay hindi na bago. So panaka-naka, ginagawa nila yan once in a while yung pangharas ng mga detachments. So hindi naman, sa pagkakataon na ito, ay nagtago sila sa isang elementary school. So parang kung ano bang intention nila dito, ay mukhang hindi pa natin masasabi kung iba ba ang intensyon nila ngayong araw na ito dun sa ginagawa nilang pangharas noong mga nakaraang mga panahon, Jessica. So based on the latest information na nakuha nyo, Joseph, from where you are, may hawak pa bang mga barangay o barangay itong BIFF? Ang sinasabi sa atin ng mga otoridad dito na drive out na primarily dun sa elementary school at tinataboy na lamang yung mga BIF. Tinanong natin yung mga residente kung may mga naiwan pa. Meron mga panaka-naka na naiwan, ibig sabihin na trap lang doon, pero kung may hawak pa na mga hostages ang mga BIFF, ang sabi sa atin ng municipal administrator ay hindi nila makukumpirma o madidinay kung may hawak pa ng mga hostages kasi humihingi pa rin sila ng ulat mula sa mga military authorities, Jessica. Itong mga na-rescue ngayong gabi, ito yung mga residente na nakapagtago kaya hindi sila nakuha ng BIFF. Ngayon, nung naging clear na, tama-tama, may mga nang-rescue sa kanila, kaya sumama sila. And eto, they were evacuated to a safer place. Correct, Jessica. Dalawang klase ng residente yung pinag-usapan nandito. Yung mga natrap nung nagkakaroon na ng operasyon yung militar laban sa BIFF. Ito yung mga dumating dito ngayon. At ikalawa, yung mismong mga na-hostage malapit dun sa school. Itong ang isa nating nakausap kanina na 1 of 14, including a 6-month-old baby. Pero tinanong natin sa kanina kung may iba pang hawak na hostages at that point. Yung grupo ng BIFF ay sinabi naman niya na wala. Sila yon, 14 individuals kanina na pinalusot ng BIFF rin kalaunan. So we would know, baka hindi rin alam siguro yung manong kung may iba pa na mga hinawakan na mga hostages itong BIFF, Jessica. Based on yung mga sinasabi ng mga otoridad dyan, Joseph, what's the big picture? Ano ang ibig sabihin nitong paglusob na ito ng BIFF dyan sa lugar na yan? Ang sinasabi ng AFP, opportunistic, kasi parang may operasyon tayo sa Marawi ngayon. Pero hindi nila masabi kung ito ba ay isang attempt ng BIFF na magkaroon ng isang klaseng ng operasyon na katulad noon sa Marawi. At that point, we cannot tell that yet, no? Kung ano talaga yung intensyon ng BIF, why they conducted this attack. But what is clear is hindi yung mga harassment na ginagawa ng BIFF ay hindi na bago sa lugar na ito, Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Cotabato, Joseph Morong.